Ang story ng Noah's Ark ay isa sa mga pinakakontrobersyal na kwento na palaging napapakinggan natin sa Bible. Maraming tao ngayon ang naniniwala na ang Noah's Ark at ang Great Flood ay isang myth lamang o ilang binagong version ng sinaunang mga paniniwala. Sa mga story sa Bible, ang Noah's Ark at ang Great Flood ay isa sa pinakanakakaintriga. Pero nangyari nga ba talaga ito? At kung ito ay totoo, mayroon bang ebidensya ng Great Flood and Noah's Ark? Alam kong curious ka kaya let us dive in. But before that, sino nga ba talaga si Noah? Ang pangalang Noah ay mula sa Hebrew word na ang ibig sabihin ay rest o pahinga. Siya ay isang obedient servant ni God sa Old Testament at nakasumpong ng pabor sa mata ng Diyos sa gitna ng makaasalan ang mundo. Siya ay pinakakilala sa paggawa ng isang barko na nagligtas sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya, gayon din sa mga kinatawan ng bawat hayop sa lupa mula sa isang malaking baha na pinakawalan ng Diyos para hatulan ang mundo. Si Noah ay anak ni Lamech at apo ni Methuselah na kilala bilang isang tao na may pinakamahabang buhay na na-mention sa Bible sa loob ng 969 years, at si Noah ang 10th generation na inapo ni Adan. Ang ama ni Noah na si Lamech naman ay nabuhay ng almost 777 years habang si Noah ay 950 years. Siya ay isinilang sa panahon kung saan ang wickedness and killing ay widespread sa buong mundo at ang mga tao ay tumalikod kay God. Gayunpaman, nakasumpong si Noah ng pabor sa mata ng ni God dahil sa kanyang faithfulness at pagiging mabuting tao. Sabi nga sa Genesis 6 nang makita ng Panginoon na ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lang at ang palagi nilang iniisip ay masama, nang hinaayang siya kung bakit ginawa pa niya ang tao sa mundo. Nalungkot si God kaya sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong nilikha ko sa buong lupain. At lilipulin ko rin ang lahat ng hayop sa lupa pati ang mga hayop na lumilipad. Gawin mo ang barko na may 3 palapag, at lagyan ng pintuan sa gilid. Ang kahoy na ginamit dito ay gopher wood. Ang gopher wood ay isang uri ng kahoy na magaan at matibay. Ang ark na ipinagawa ni God ay may sukat na 450 feet ang haba, 75 feet ang luwang, at 45 feet ang taas. Meron itong bubong na may agwat na kalahating metro ang pagitan. Pinahida nito ng pitch na karaniwang nagmula sa katas ng puno o asphalto, at isa itong malapot na substance na maaaring magbigay ng waterproof para hindi pasukan ng tubig. Ang tinatayang sukat ng Noah's Ark ay may haba na 135 meters. At may lapad na 22.5 meters, at ang taas ay 13.5 meters. Ito ay mas mahaba pa sa isang soccer field size na karaniwang 100 to 120 meters. Habang itinayo ni Noah ang bark, nangaral din siya sa mga tao, binabalaan niya sila tungkol sa paparating na baha, at ini-encourage niya silang magsisi, ngunit hindi nila ito pinakinggan. Sabi pa ng Diyos kay Noah, sapagkat babahain ko ang mundo para malipol ang lahat ng nabubuhay. Mamamatay ang lahat ng nasa mundo. Pero gagawa ako ng kasunduan sa iyo. Papasok ka sa barko kasama ng asawa at ng mga anak mo pati ang mga asawa nila. Magpapasok ka rin ng isang lalaki at babae sa bawat uri ng hayop para mabuhay sila kasama mo. 2 sa bawat uri ng lahat ng hayop, mga lumilipad, lumalakad at gumagapang. Lalapit sila sa iyo. Para hindi sila mamatay. Magdala ka rin ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at para rin sa mga hayop. At sinunod nga ni Noah ang lahat ng iniutos ni God sa kanya. Masigla na sinunod ni Noah ang mga tabubili ni God at sa tulong ng kanyang mga anak na sina Shem, Ham at Japheth, itinayo niya ang napakalaking barko sa loob ng 120 years. Nang matapos ito, pumasok si Noah at ang kanyang pamilya, kasama ang mga hayop at sila ay naghintay ng 7 araw bago nagpasimulang bumaha. Nang dumating ang tubig baha, umulan sa ibabaw ng lupa sa loob ng 40 days and 40 nights. Tinakpan ng baha ang buong lupa, na sinira ang lahat ng buhay na nilalang maliban sa mga nakasakay sa barko. Si Noah ay 600 years old ng panahon ng iyon. Binaha ang mundo sa loob ng 150 years. Matapos hamupa ang tubig baha, ang Noah's Ark ay huminto sa isa sa mga kabundukan ng Ararat. But there is a big question. Ito ay kung natagpuan na nga ba talaga ang labi ng Noah's Ark sa kabundukan ng Ararat? Ang Mount Ararat ay isang natutulog na bulkan, na huling sumabog noong 1840.
Ito ay technical na kilala bilang isang stratovolcano o Hughes Triangle dahil sa mga natuyong lava nito. Sa nakalipas na mga centuries, maraming mga grupo at individual ang nag-claim na nakita nila ang Noah's Ark. Karamihan sa mga naghahanap nito ay nakatuon sa Mount Ararat sa eastern Turkey. Mula noong 1800, marami-raming mga explorers ang umakyat sa Mount Ararat sa pag-asang makahanap ng ebidensya ng barko, at marami pa ang nagkakita. May isang team na tinatawag na NAMI or Noah's Ark Ministry International, na sila daw ang nakakita sa labi ng Arko. Isang Turkish guide na nagngangalang Ahmet Ertugrul, ang damanoy nakahanap ng mga compartment mula sa loob ng barko sa southern part ng Mount Ararat. Kumuha siya ng mga pictures noong 2008 at iniulat ang mga ito sa Noah's Ark Ministry International. Ang mga grupong ito ay binubuo ng Chinese at Turkish na nakabase sa Hong Kong. Ang bundok Ararat ay may taas na 4,000 meters above sea level. Nang makarating sila sa kuweba sa taas ng Mount Ararat, dito nila natuklasan ang isang malaking pader na gawa sa kahoy at kinuhanan nila ito ng mga pictures bilang ebidensya. Noong October 2008 umakyat ulit sila. Dito nakikita nila ang mga kahoy na nababalutan ng yelo at mga bato. Sumang-ayon ang mga eksperto sa claims ng grupo, at meron ding hindi. Ito kasing natuklasan ay imposibleng mangyari. Ngunit natuklasan ng mga eksperto na laganap ang ebidensya ng posibleng pandaraya sa lugar kung nasan ang nasabing barko. Dahil dito, may grupo ng eksperto na sina Dr. Don Patton, isang geologist at Dr. Randall Price, isang archaeologist ang gustong akyatin at bisitahin ang nasabing site. Subalit hindi sila pinahintulutan ni Ahmet Ertugrul, isang Kurdish leader na nakadiskobre o mano ng Noah's Ark. Nang dahil doon nagumpisang magduda sa lugar ang mga eksperto, at masigasig silang nakipag-ugnayan sa ibang mga empleyado ni Ahmet Ertugrul para malaman kung nasaan ang site. May 2 empleyado si Ertugrul ang nakipag-ugnayan sa kanila. Hindi nila ito pinangalanan para sa kaligtasan ng dalawa, at sinamahan nga nila ang mga archaeologist para puntahan ang area. Dito nila nakita ang entrance ng kuweba sa kapok na kinilala naman bilang Mount Ararat. Sa katunayan ang kuweba ay wala sa Mount Ararat at wala sa paligid nito. Kaya para kay Ron Wyatt, ang sukat na 515 feet ay matibay na ebidensya na ito ang Noah's Ark. Kung ang 20.5 inch ay katumbas ng isang cubit, at parehas na kumakatawan sa siko ni Noah, kung gayon si Noah ay humigit kumulang na 6 feet and 3.5 inches ang taas. Marami din nagsasabi na local flood ang nangyari, at mayroon din mga nagsasabi na ito ay global flood. Subalit alam mo bang ang mga fossil ay isa sa mga pinakamahusay na ebidensya ng isang global flood, lalo na kung saan maraming mga fossil ang matatagpuan sa iba't ibang mga bansa. Narito ang listahan ng mga bansang kilala sa kanilang pagtuklas ng mga marine fossil sa bulubunduking lugar tulad ng bansang Nepal, Switzerland, Italy, United States, Argentina, Morocco, Peru at England. Makikita din sa disyerto ng Amerika ang iba't ibang seashells na nabubuhay lamang sa karagatan. At karamihan sa mga ito ay nakabaon sa mga sedimentary na bato sa mga kontinente kahit nasa matataas na bundok. Para mangyari yun, ang tubig sa karagatan ay kailangang lubusang bumaha sa mga kontinente. Iyon mismo ang inilalarawan ng Biblia kaya maaaring isa itong global flood. Kung ang baha ay lokal lamang, paano ang isang lokal na baha ay tumaas ng hanggang 20 feet sa itaas ng mga bundok gaya ng binanggit sa Genesis 7 verse 20? Ang tubig ay naghahanap ng sarili nitong level, kaya hindi ito maaaring tumaas upang takpan ng mga lokal na bundok habang hindi nadadaluyan ng tubig ang iba pang bahagi ng mundo. Bumalik tayo kay Noah, nagpadala si Noah ng isang uwak at pagkatapos ay isang kalapati upang maghanap ng tuyong lupa. At heto ang timeline ng baha sa Noah's Ark. Umabot ng 120 years ang paggawa sa barko. Pinasok ni Noah ang kanyang pamilya at ang mga hayop sa loob ng 7 days. Nagsimula ang baha at lumutang ang barko sa loob ng 150 days. Tumigil ang ulan at unti-unting bumaba ang tubig sa loob. Natapos ang baha at lumabas sila sa barko. Ang itinagal nila Noah at ang kanyang pamilya sa loob ng barko ay umabot sa 150 days. Pagkatapos ng baha, nabuhay pa si Noah ng 350 years. Siya ang nagtanim ng unang ubasan pagkatapos ng baha.
At siya din ang unang taong nalasing na nakatala sa Biblia. Si Noah ay namatay sa edad na 950 years. Si Noah at ang Great Flood ay binanggit ng 47 times sa Bible. Nangangahulugan ito na sina Moises, Isaiah, Ezekiel, Panginoong Jesus, Apostol Pedro, at iba pang mga manunulat ng Biblia, ay lahat sila ay nagpapatunay sa katotohanan ng pangyayaring ito bilang literal at totoo. Ano nga ba ang matututunan natin kay Noah? Ang sabi sa Hebrew chapter 11 verse 7. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noah ang warning ni God tungkol sa mga bagay na mangyayari kahit hindi pa niya nakikita. Kaya gumawa siya ng isang barko para mailigtas niya ang kanyang sarili at ang pamilya niya. At sa pananampalataya niya, hinatulan ang mga tao sa mundo, pero itinuring siyang matuwid ng Diyos. Ang sabi dito ay dahil sa pananampalataya, ay pinaniwalaan ni Noah ang babala ng Diyos na ulan at magbabaha. Ngayon, kailangan nating maintindihan ang kalagayan ni Noah noon. Hindi pa umuulan noon at hindi pa din nagkakaroon ng baha. Siguro tinatanong niya, Lord, ano yung ulan, at ano yung baha? So ito, imagine ninyo paano kung sinabi sa atin ito ng Diyos na babaha. Sa panahon nga ni Noah, ang mga tao ay walang ibang inaatupag kundi ang magsaya, nagkakainan sila, nagiinuman at nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noah sa barko. Dumating ang baha, at nalunod silang lahat. Darating ang panahon na ito ay muling mangyayari sa atin, kaibigan. Di man mauulit ang malaking baha, ngunit ang paghuhukom ni God ay mangyayari muli. Ang tanging katangganan na aking iiwanan sa iyo kaibigan ay kung darating ang panahong ito, handa ka na ba?